Kumusta po kayo mga kapatid, mga kaibigan, mga ka-Allahu Akbar, mga ka-God is the greatest, mga ang Diyos ang dakila. Sana po ay nasa mabuting kalagayan po ang lahat at sana po ay magkaroon kayo ng solusyon sa mga problema kung meron man. Bilang isang mananampalataya ay kailangan natin ang pagpapayo ng katotohanan. Kaya ito ang nilalaman ng video na ito. Kumusta po kayo mga kapatid, mga kaibigan, mga ka-Allahu Akbar, mga ka-God is the greatest, mga ang Diyos ang dakila. Sana po ay nasa mabuting kalagayan po ang lahat at sana po ay magkaroon kayo ng solusyon sa mga problema kung meron man. Bilang isang mananampalataya ay kailangan natin ang pagpapayo ng katotohanan. Kaya ito ang nilalaman ng video na ito upang hindi ka maging lugi dito sa mundo at sa kabilang buhay. Gawin mo ang sarili mo na mananampalataya. Paano ba magiging mananampalataya? Ang gagawin ng isang tao para maging mananampalataya siya ay pumasok siya sa Islam upang ang Islam ang siyang magtuturo sa kanya kung ano ang gagawin dito sa lupa upang maging hindi siya lugi dito sa lupa, dito sa mundo at sa kabilang buhay. Pakinggan natin ang ating kapatid na nagpapaliwanag patungkol sa Islam. Kung tayo ay inuutusan ng Diyos na sambahin siya, sundin ang kanyang utos, gampanan ang kanyang mga ipinag-utos. Pero bago natin magawa ang lahat ng iyan, napakahalaga masundan natin ang mga aral at turo ng lahat ng propeta, especially na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil si Muhammad po ang huling sugo na ipinadala dito sa balat ng daigdig ng tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ang katotohanan mga kababayan, ang mensahe ng Islam, ang mensahe ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi lamang para sa isang nasyon, para sa isang tribo, para sa isang bansa, kung hindi para sa lahat ng mga nilikhang tao. Yan po ang mensahe ng Islam. Dahil kung pag-aaralan natin lahat ng mga propeta, sila po ay sumunod at tumalima sa Diyos. Sila po ay nag-utos na sumamba lamang tayo sa nag-iisang Diyos. Dahil ang katuruan po ng Islam, yan po ang kahulugan na ang ibig sabihin ng Islam sa wikang Arabic ay ang submission to the will of one true God. Sa Arabic po ay Islam ang kahulugan. Kaya naman po, kung tayo ay may kinikalala at sumusuko tayo sa Diyos, ito po ang meaning, isa sa kahulugan ng Islam. Dahil napakalawak po din ang kahulugan ng Islam. Pero kung pag-aaralan natin, iisa lang ang tutumbok na turo. Tayo po ay sumamba sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Yan po ang Islam. Yan po ang itinuro ng lahat ng sugo at propeta ng Diyos, Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman mga kababayan, mga magulang, palagi ang mga Muslim at tulad namin ay nagpo-propagate kami ng relihiyong Islam dahil kami po ay may pananagutan sa inyo na dapat makarating at marinig din ng inyong puso, ng inyong tenga at ng inyong pag-unawa. Insyaallah ang mensahe ng Islam. Dahil masasabi ko at palagi kong sinasabi, ang Islam, ito ang relihiyon mo na ipinagpalit mo sa relihiyon mo ngayon. Bakit po natin naisasabi ito? Dahil di ba po isa lamang ang Diyos at isa lamang po ang kanyang relihiyong batas. Therefore, kung yun po ang ating paninindigan, walang iba, yan po ang Islam. Dahil kung titignan at pag-aaralan natin ang ating bansa,
bansa. Bago pa ito tinawag na Pilipinas, hindi pa ito Pilipinas. Nauna na ang mga Moro, ang mga Muslim na mga niro nating totoo na namuhay at sila ay may relihiyon na pinapabuhay sa kanilang sarili. Ngunit paglipas ng maraming panahon ay dumating ang mga mananakop na Kastila at sila po ay ang nagpalaganap ng kanilang daladalang paniniwala na Kristyanismo. Alam po natin yan, pero pinapaniwala natin sa ating puso dahil sa ating nakagisnan ay diyan na lamang tayo nananatili. Basta ang mahalaga, mayroon akong relihiyon at mayroon akong sinasambang Diyos. Which is tama po yan. Pero kung mag-aaral po tayo ng pananampalataya, ipinagbabawal po ng Diyos na dapat lamang tayo ay maniwala sa ating nakagisnan. Hindi po ito tinatanggap ng Diyos kung tayo po ay mag-aaral at magpapakalalim sa ating pananampalataya. Dahil bago pa tayo lumabas dito sa naigdig na ito, dito sa lugar ng ating tinatapakang bansa, meron na, bago pa tayo lumabas, meron ng Islam. Dahil po, ang Islam, masasabi po natin, ito po lamang ang relihiyong ibinigay ng Diyos para sa ating lahat. Dahil ang aral po sa Islam, mismo ang Diyos ang nagbigay ng kanyang relihiyon at siya rin po ang nagpangalan na ito ang sundin ng mga tao. Ngunit sa labas ng Islam, wala kung ganoon. Kaya kung mapapansin po natin ang mga kapatid na Kristiyano, nasundan nila ang pananampalatayang nakagisna sa mga Kastila at paglipas ng panahon, dumami ng anak ang mga pananampalatayang nagsikitab at ito na nga po ang ating sa kapanahunan natin ngayon. Alam po natin marami tayong narinig na pananampalataya, relihiyon, at tayo po ay namulat sa mga ganyang narinig natin. Pero hanapin po natin ang pinaka-tamang relihiyon na nagtuturo lamang ng isang relihiyon at magkakasundo ang mga tao dahil sa relihiyon na ito. Kaya naman ang Diyos ay nagsabi na ito ang kanyang relihiyon. Sinabi niya, lakumul Islam Dina. At ibinigay ko sa inyo ang pagsuko, pagsunod, pagtalima bilang inyong relihiyon. Yung pang ibig sabihin, ibinigay ng Diyos. Dahil sinabi niya, inna dina itallahi Islam. Katotohanan, wala akong pipiliing relihiyon para sa inyo. Lahat ng tao, walang iba kung hindi ang Islam. Ano ibig sabihin ng Islam? Submission, obedience, surrender to the will of one true God, Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, ang paanyaya ng Islam, tayo ay balik loob dahil ito rin ang paanyaya ng lahat ng sugo at propeta ng Diyos, Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pa nahuhuli sa atin ang ating pagsasabuhay ng ating pananampalataya dahil tayo pa ay merong buhay at tayo pa ay mayroong pag-asang magbalik loob sa Diyos. Dahil ang katotohanan, natatapos ang kanyang pag-asa kapag dumating na sa kanya ang katapusan ng kanyang buhay dito sa daigdig. Kaya bago pa dumating sa atin na tayo ay kukunin ng Diyos, nararapat lamang mga kababayan, mga magulang, malaman din po natin ang turo, ang mensahe na maayos at tama na katuruan sa Islam. Dahil ang Islam po, inuulit natin ang relihiyon na nag-iisa dito sa balat ng daigdig. Kaya naman, mga kababayan, mga magulang, kami po ay hindi nag-aatake sa inyong paniniwala dahil dati na rin po ako galing sa paniniwalang ganyang Kristyanismo. Kaya naman bilang malasakit naming mga Muslim ay nararapat lamang marinig din po ninyong Islam para makamtan din po natin ang kapayapaan sa ating pananampalataya o sinusunod na relihiyon. Yan ang mensahe ng Islam dahil ang tunay na ang
ang Diyos ay nagbawal na ang tao wag nang gumawa ng relihiyon. Dahil pag gumawa siya ng relihiyon, mapapahamak siya sa kabilang buhay. Dahil ang Diyos na tagapaglikha, nalalaman niya ang lahat ng kanyang nilikha. Bago pa siya iluwan ang kanyang ina rito sa mundo, ay alam na ng Diyos ang kanyang gagawin. Dahil binigay na sa kanya ang kanyang destiny. Kaya sinabi ng Diyos, huwag na kayong sumunod sa ibang relihiyon at huwag kayong gumawa ng ibang relihiyon. Walakad ba'at na fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu tagut. Inuulit po natin, sa bawat panahon, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpaparating, nagpadala ng mga sugo sa bawat panahon para imbitahan ang mga tao sumamba lamang sa nag-iisang Diyos na tunay at huwag magkakaroon ng ibang Diyos na dapat sasambahin maliban ang tunay na Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang Diyos ng lahat ng daigdig, na nilikha niya ang lahat, nakikita man at hindi, dahil mismo ang Diyos na ito ay sinabi niya, siya ay po ang kanyang pagkakasabi, Rabbul Alamin. Siya ay Panginoon ng lahat ng nilalang. At sinabi rin po niya, siya po ang Diyos, ilahin na. Siya po ay ila, Diyos ng lahat ng mga tao. Kaya, tayo po ay magbalik loob sa Diyos at walang iba ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito yung tinatawag sa Arabic na shahada, na ang kahulugan ng shahada ay yung testimony of faith, panunumpa sa kanyang sarili na mismo siya ay isinusuko, ipinabalik niya ang kanyang sarili na wala siyang sasambahin, wala siyang kikilalanin Diyos maliban ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ganito po ang pagpasok sa Islam, na walang ibang intensyon, kailangan malinis ang kanyang intensyon, na wala siyang kikilalanin Diyos kung hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya na, ito ay nagaganap sa pamamagitan sa wikang Arabic. Ito ay sinasabi, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, na ang kahulugan ako ay sumasaksi, naniniwala, sumasamba na walang ibang Diyos kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. At kasunod noon, sinasabi niya sa kanyang puso't isipan, ako ay sumasaksi na si Muhammad ang paghuling sugo, propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganyan po ang pagbabalik loob sa Diyos, na mismo ang sarili natin ay isuko natin ng buo sa ating tagapaglikha, at doon ay pumapasok na tayo ay nagiging isang ganap na at mananampalataya. Dahil tayo ay pumilala na at tayo ay sasamba na sa isang Diyos na tunay, ang Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kababayan, muli po, kami po ay ang kapatid nyo na mga Muslim. Ang aming pong ginagawa ay magparating ng mensahe ng aming relihiyon lamang po, at kami rin po ay tumutulong sa mga bagong nagmumuslim kung papaano sila magpapatuloy ng kanilang mga pag-aaral sa pananampalataya, kung papaano nila matututunan ang mga gawain bilang isang bagong Muslim. Meron po tayong grupo at lagi kami magpapaalala sa inyo ng aming relihiyon hanggang tayo ay nabubuhay, kayo ay nabubuhay, manatili palagi sa atin ang kapayapaan sa ating puso, pagkakaisa bilang tayo ay kapwa Pilipino na namumuhay dito sa Manila. Huwag po kayo mag-alala, ang mga Muslim ay ang tunay na sumusunod sa kanyang relihiyon. Sila po ay mababait dahil sila ay sumusunod sa Diyos. Yan po ang mensahe ko sa inyo. Pag-aralan natin ang Islam bilang inyo rin na maunawaan at matutunan na wala palang ibang tunay na relihiyon kung hindi ang relihiyon magsunod, magsuko, magtalima, walang iba ang tinatawag na Islam. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin. At
pagpasensyahan niyo na po kami dahil kung kami ay nakapagsalita ng medyo masakit sa inyong puso at damdamin, ito ay dahil sa kahinaan namin o kasalanan namin. Ngunit kung kayo ay nakarinig ng mabuti ng aral sa aming relihiyon, ito po ay galing sa aming turo sa aming relihiyon. Maraming salamat at magandang hapon po sa ating lahat. Hanggang dito na lamang po. Sana ay may natutunan tayo sa bidyong ito. Gabayan nawa ang mga Kristiyano sa pananampalatayang Islam. Amin, amin, amin. Tanggapin nawa ito ni Allah na mapabilang sa mga mabubuti nating gawa. Amin ya Rabbil Alamin. Huwag kalimutan po mag-subscribe, like. Ating tandaan na hindi tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban na lamang na sumamba sa Kanya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng Muslim sa buong mundo at magandang araw naman sa mga hindi Muslim. At share sa ating YouTube channel